Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawid. Evidence yung araw na to ay nagpa-presscon ang mga Marines, mga sundalo natin, at meron silang ibulgar. Marami silang binulgar, nakakurakutan at sinang-ayunan nila lahat ng sinasabi ni Sergeant Coteza. Ang tanong, hindi rin nilang alam kung nasaan si Sergeant Coteza. Eto na. They're talking about the ICC investigators na pumasok na pala, noon pa lang pumasok na pala sa Pilipinas, nag-imbestiga sila at ito ha, sangkot si Zaldico at Trillanes sa pagbibigay lagay, pagbibigay pera. Parang binayaran. Naku po, tumanggap ang ICC investigators ng milyones. Grabe mga kabibig. At selective lang ang mga ICC investigators. Kung sino lang yung pinakilala ni Trillanes, ang pwede nilang imbestigahan, interviewin. Napaka-selective mga kabibig. Kaya itong affidavit nila, isusumiti nila sa ombudsman, is magbibigay sila ng kopya sa ICC para malaman ng ICC, pinakataas ba, kung ano ang ginagawa ng mga ICC investigators. Di ba kasali si Karimkan dito? Naku po kabibig, yari na. So bali, yung kaso ni Digong ngayon sa ICC, bayad na pala yan. Yung mga inimbestiga, yung mga investigators na iyan, bayad na bayad pala. So, wipe out lahat ng totoong ebidensya. Naku po, they're closing their eyes because of money. Pati mga witness, nadudungisan ang kailang pangalan dahil sa binulgar na sikreto pala. Buti na lang talaga itong mga sundalong ito ay nakonsensya na. Nakokonsensya sila sa mga pinagagawa ni Zaldico Trillanes. And I'm sure may bas-bas ito ni BBM. Matagal na pala lang plano to. Ganun pala kagigil si BBM kay Pangulong Duterte. Di ba si Pang Duterte, noong simula pala ng eleksyon, sinabi ni Pang Duterte nga, merong isang presidente tumakbo na suyopers. Doon pala gigil na si Pangulong Duterte, si BBM, kasi posible siyang matalo. Nang nanalo na siya, eto na, nakaplan siya na yung plano, papasukin ng ICC, pinauna ang ICC investigators, nilagyan ng pera, pinakain ng masasarap na pera. Yan na. O ito kabibig ha, ito ang kanilang revelasyon mga kabibig. Nakakahiya. Nakakaya bilang Pilipino itong ating malalaman kabibig. Let's watch this video. Palakasan natin ng konti. Okay. Okay? Let's watch this. Yan yan ang mga ebidensya nila Mga kuha, mga ebidensya nila. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na sa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Yan na. ICC investigators. Itanggin nyo to. May mga ebidensya sila. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators. So kasali ang mga sundalo. So maybe itong mga sundalo na ito, sila yung tagadala ng maleta. Ano ba? Pakinggan natin kabibig. Investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. 2023 pala. So 1 year si Marcos na bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Peso to dollars? Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos.
Huy, dalawang maleta at yung every maleta consists of 56 million pesos. So, itong milyones na ito, pinapalitan ng dolyares para ibayad sa mga ICC investigators. Yun na. Dalawang maleta, each maleta contains 56 million. Tama ba makabibig? 56 million? Again, hapon natin ha. na magpapalit ng peso to dollars. Mm. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Tama. Dalawang maleta, each maleta contains 56 million. Pinapalitan peso to dollars kasi ibabayad nila sa ICC investigators. Grabe. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million US At ang dollars. sabi ng mga executive assistants, Executive assistant ni ha? Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Mga foreigners. Ito lang ICC. Ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Oh, Sunny Wala Trillanes. silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Nako, napaka-unfair pala tong si Sunny Trillanes. Simulat sa pool pala. Siya pala ang ugat. Siya pala ang head. Siya pala ang tagabigay ng mga witnesses. Feeding program. 'Di ba? Kung totoo ito kabibig ha, lahat ng mga witnesses ay galing kay Sunny Trillanes. Wala talagang ibang witnesses kundi galing lang kay Sunny Trillanes. Ito ang ini-interview ng ICC investigators na nabayaran ng 2 million US dollars. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo Ooh. para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. So yung 2 million US dollar ibinigay kay Sunny Trillanes at si Sunny Trillanes na ang bahala mag-distribute. Ganon. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Boom! Yan na. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Ooh. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. So sino nagbigay ng directives kay Saldico at Sunny Trillanes na ito ang gagawin? Sino ang nagmamaniobra? Sino ang head? 'Di ba? Hindi naman ito mag-follow si Saldico at Sunny Trillanes kung walang nagdidikta, kung walang nagbibigay ng instructions na ganito ang gawin nyo, magpapalit kayo, dalawang maleta na merong 56 million pesos, convert to dollars, tapos Trillanes, Saldico, kayo nang bahalang magbigay ng mga witnesses na galing kay Trillanes, lahat saan na sealed, filter na, 'di ba? At tapos lahat ng condominiums, kung saan sila nag-interview, kung saan sila kumakain, hotel, ay bayad galing kay Saldico at Trillanes. So, saan sila kumuha ng pera? Their personal money?
No. Nakakatawa kung personal money yan. Of course, posible sa pera ng taong bayan yan. Ginamit sa kanilang sariling interes. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Ooh. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families Yan na, sa lumabas bahay na. Kalinga ni Father Flavie Uy, Father Flavie! Villanueva. Hala ka! At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Hala ka, Father Flavie. Number 2. Kurakot ka pala. Dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines. Yan na. Because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019. Or 1 year Grabe. after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Correct. Yan na. Bulgar na lahat. At panglima, Ito na. ang mandato ng ICC ay di umano Nahubaran ang ICC. Nakakahiya ICC kung totoo man ito. Nakakahiya talaga ang ginagawa niyo. Tapos dinidiin niyo si Pangulong Duterte for almost a year dyan sa ICC detention cell. Pero kayo pala ay gumagawa ng mga kabaluktutan sa inyong mission and vision kung ano mga sinasabi niyo dyan. Tingnan niyo, Bulgar na ICC investigators, mahiya kayo ICC. protektahan ang human rights ng Human mga rights. tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao Correct. na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po Bulgar ang na lahat ka, bibig. buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman Ala. para makita natin Office of the Ombudsman? Niwala ba kayo, kabibig, nga tatanggapin to? Or mayawala ba kayo na may action gawin ang Office of the Ombudsman ito? Ala ka, pero feel ko talaga hindi eh. Kasi yung Office of the Ombudsman, ang ombudsman dyan, I see Boyeng Rimulya, knowing Boyeng Rimulya is one of what we call group effort na pinakidnap si Pangulong Duterte doon papunta sa Hague. Pinasakay si eroplanong
bayad ng Pilipinas. Nako, parang namimiligro ito kung totoo man to ha, kung gagawin ito ng mga Marines, parang ma-wipe out na din ito, matatahimik, baka katulad ito ni Gutesa, mga ilang buwan lang, tahimik, mawawala na lang, di ba? Kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Tingnan mo. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng... Tingnan nyo, si Remulla, kasali din sa mga statement nila, sa affidavit nila. Tapos isusubmit nila sa ombudsman. Naku. ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. So yun kabibig, yun ang press con kanina. Una pala yun ha, madami silang binulgar kabibig. So grabe no, ICC investigators. Trillanes, Zaldico nakipagtulungan sa ICC investigators, binagyan ng $2 million. Tapos si Trillanes ang nag-feed ng mga witnesses, filtered witnesses, napaka-unfair ng ICC investigators. Tapos tago-tago silang maggawa ng investigasyon, lahat, all paid, lahat. Kaya sabi nga ni attorney nga pwedeng makasuhan ng graft and corruption ang ICC kasi tumanggap sila ng pera galing sa Pilipinas. Naku po. Yun po, kabibig ang ating libag-libag for the day. Ano ang yung komento hinggil dito? Nakakawindang. Ilang Marines ang nasa likod at willing magsalita at meron silang affidavit na pinirmahan na nagpapatunay na totoo itong nangyayaring lahat. Mga kasama ito ni Gutesa ha. Hindi nila alam kung nasaan si Gutesa ngayon. Pero sila tatayo na sila kasi pa sa kanilang mga anak at sobrang raw ang korupsyon sa Pilipinas. So hintayin natin kung ano ang development dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Share nyo kabibig kasi ito ang posibleng katotohanan at solusyon sa lahat.